Project gaming chair naman tayo ngayon mga sir. Nakatatlong gaming chair na kasi ako, laging nasisira. Ito sigurado, napakatibay. Ito nga at sinetup ko na yung ating welding machine para makapagsimula na mga sir. Dito naman sinimulan ko ng tabas-tabasin yung pinakaupuan niya. Bali 17 inches yung pinakaupuan niya. Tapos nung makuha ko na yung pinaka-eskwala ng upuan ay sinunod ko na itong pinakapaan niya. 1x2 na tubular yung ginamit ko dito para medyo malapad siya pag lumapat sa sahig ano. Tapos nilagyan ko rin siya ng isang tubular sa upuan para hindi siya bumayok. Dito naman sa part na to ay pinasukatan ko na ay Diyos ng sandalan para eksakto sa likod ko mga sir. Dito naman sa part na to ay nag-welding ako ng flat bar dyan kasi magbubutas tayo dyan eh. Ito na mga sir, sinusukat na natin. Bali yung pinaadulo niya may angle bar siya. Tapos nilagyan natin siya ng tornilyo ano. Bali ito na siya. May tornilyo siya dyan sa gilid para may play siya. Tapos balak natin siyang lagyan ng spring ano para nagbabounce yung sandal natin. Bali ito yung nabili natin na spring pang side stand ng motor ano. 25 pesos lang ang bili ko rito. Dito naman sa part na to ay sinimulan ko ng weldingin yung pinaka armrest niya. Tapos i-welding ko na siya dito sa pinaka upuan niya. Pinili ko na. Lalagyan natin spring dito mga sir. Pumili ko nito 25 pesos yung spring ng mga stand. 25 lang. Sa junk shop sana ako bibili. Kaya lang maabulok yung makuha natin. Eh mura lang naman pala sa mga ano. Yeah. Yan, dito naman sa part na to, iniisip ko kung paano siya maihihiga ano. Tapos dapat may stopper siya eh. Ayan, nagpapatulong ako kay Boy Bungi kung paano siya mag-i-stop. Huh? Ayan, tuturo-turo siya. Ito, dati lagyan na dito lang ko kanya. Kaso iniisip ko yung spring, paano pag hiniga yun, edi makaka-apekto yung spring. Kaya sabi ko, sige, ditanggal na lang yung spring para maihiga siya. Tapos naglagay ako ng isang brace pa dito sa may pinaasandalan niya para mas tumibay siya. Yan, dito naman, wineldingan ko siya ng pako para dyan isabit yung ating spring ano. Tapos sinukat ko na nga yung spring kung sakto siya. Tapos binend ko nga pala yung pako ano para hindi basta matanggal yung ating spring. Okay na? Bali, ditanggal na lang itong spring niya. Tapos gusto ko siya na ihihiga ano. Iniisipan ko siya ng paraan kung paano ihiga. Ang naisip kong paraan ganito. Lalagyan natin siya ng stopper dito, flat bar. Yan. Tapos ito, lalagyan natin siya nito, angle bar. Lapit mo konti. Lapit ko na. Yan. Bali yung angle bar ang mag-i-stop sa kanya. Yan siya. Pakita ko lang pag natapos sa inyo. Thank you. Yan, sinimulan ko ng welding yung pinaka-stopper niya sa likod para maihiga. Oh, yan o, mga sir. Testingin na ni Boy Karangal. Diba? Spring, sige. Yan o. Nalagyan pa natin na dito ng pinolik yan. Diba? Bakit tumumba ako dito? Napakaangas. Pagkakapit ako. Tutumba dyan. Ayun, pagka gusto mong ihiga, tatanggalin mo yung spring. Tsaka may ano din. Pag gusto mo na matulog, tulog. Hindi mo bibigay yan? Sigura? Huwag mo lang yan, ano Hulog na. Dapat kung biglang kapakan niya ng doon, biglang bilukan. Eh, pagka biniro talaga. Pag binalas na yung paan ko. May ano naman yan, may ano ka doon, meron pang dihila sa ilalim yan na patungan ng paa. We? Saan? Hindi pa tapos Okay na. Diba? Dito naman sa part na to ay pinaplano ko kung paano mailalagay yung dihila sa ilalim ano. So ayan, nag-prepare ako ng dalawang angle bar, pinagtaklob ko siyang gano'n. Isip ko kung kaya na siguro buhatin ito ano. Parang maigsi pa. Hindi lang yun. Tapos binawasan ko nga pala yung angle bar, sinukat ko dyan sa tubular natin para sakto siya. I-welding na natin ito, yung guide natin. Tapos kakabit na natin itong
Itong paa niya. Ang problema, dito natin siya sinukat, oh. Meron nga pala siyang ano, ito. Kumain pala siya ng space. Sobra tayo ng sukat, eh. Sobra tayo ng konti. Sobra tayo. Puputulin lang natin sa gitna para maabawas. Mga par, medyo smooth na siya, oh. Okay, malapit nang matapos. Pintura na lang mga sir. Tsaka yung ating pangsapin. Alright, pintura muna tayo mga sir. After ko nga palang mapinturahan yung ating upuan ay tinabas-tabas ko na itong pinulik na gagamitin natin. Maginhawa talaga pag may circular saw tayo, hindi nakakapagod maglagari. After ko naman tabasin yung ating mga pinulik ay sinimulan ko na ring tabasin itong mga foam. Buti na lang marami pa tayong natira mga sir. Yan, bali hiniwa-hiwa ko lang siya ng cutter pabalik-balik hanggang sa makuha natin yung saktong tabas. Ito naman, tinatabas ko na yung para sa armrest. Tingnan nyo, bulok-bulok na yung ating foam pero napainabangan pa. Ito na yung pinaka-paborito kong part mga sir, yung pagbabalot, ano. Ito pa rin yung natira nating leather nung nakaraan, ano. Buti na lang may natira pa tayo. 70 per yard lang ito. Ito na, sinunod ko na yung sandalan. Bali kinurot-kurot ko lang yung butas niyan, ano, para ma-penetrate yung ating thumbtacks. At ito na nga, piniprepare ko na yung mga thumbtacks natin. Naggupit din pala ako ng mabilog, ano, na leather para hindi masyado masaktan yung ating pambalot. At ito nga pala yung gagamitin nating screw para maikabit siya. 46 pesos yan. And the final one. And boom! Tapos na ang ating gaming chair mga sir. Napakatibay at napakaangas. Ito nga pala yung mga materials natin mga sir. 880 lang ang ating nagastos. Kung nagustuhan nyo po ang ating video is pa-like and subscribe na po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat!